ahente na si Mappy, nagising sa lumilipad na eroplano. Siya ay dapat na maghatid ng isang prototype psychic armas. Kasama ang kanyang kasama, Cornelio. Gayunpaman, malabo mong naaalala na siya ay pinagtaksilan niya. Napansin niyang ninakaw ni Cornelio ang armas. At ngayon, nag-iisa si Mappy sa isang eroplano na may kalakip na time bomb. Mabilis siyang tumalon mula sa eroplano. Nakikita ng hindi tumitingin ang pagsabog. And find Mappy kahit papaano buhay. Nasa lupa, at lungsod ng Moscow, nakita namin ang isang lalaki na nagngangalang Versailles. Sino ang pinuno ng isang revolusyonaryong grupo na tinatawag? Itigil ang krimen. Ang mga tao ba ay nagtatapon ng isang tiwaling tao sa tubig? Samantala, Evakin mula sa espesyal na ahensya ng gobyerno. Ipinalam sa kanyang superior ang tungkol kay Carlo. Naiinip na siya sa pagkumpleto ng armas. Ipinalam din niya sa kanya ang Mappy ngayon. Kung sino ang nagtatrabaho para sa kanila ay buhay. Pero kahit papaano nagbago na siya ngayon. Ayaw na niyang magtrabaho, at gustong mamuhay ng matiwasay. Ang nakatataas, hiniling ni Evakin na mabilis na makipag-ugnayan sa mafia. Dahil siya ang kanilang susi upang mabot ang mas malapit sa Cornelio. Sa kabila, nakikita natin si Cornelio, na ngayon ay isang malaking politiko sa isang mahalagang figura. Nagsimula siyang makipag-usap sa isang hindi kilalang nilalang ng kadiliman. Sa pamamagitan ng kanyang isip, sinasabi nito sa kanya na buhay pa ang kanyang partner mafia. Samantala ang mga tagapag-alaga na nagpoprotekta sa lupa. Pansinin mo yan, ang kadiliman ay nasa filter na sa isip ng tao. Kailangan na nilang sanayin ng isang bagong mandirigma upang protektahan ang sangkatauhan. Sa tingin nila mabilang ang opsyon. Dahil mayroon siyang ilang nakatagong kapangyarihan. Natutulog sa loob niya, isa sa mga tagapag-alaga, nagpadala ng isang babae upang gabayan siya sa kanyang landas. Sa kabila, namumuhay na ngayon si Mappy sa isang cabin. Minsan ay nakakakuha siya ng malabong paningin ng mga tagapag-alaga, ngunit sinusubukan niyang huwag pansinin ng mga ito. Nakatanggap ng tawag si Mappy mula kay Evakin. Tanong niya at sumama ulit, dahil siya lang ang kayang manghuli ng Cornelio. Gayunpaman, tinanggihan ni Mappy ang alok, habang pinuputo niya ang tawag. Binuksan niya ang TV, at nakikita yon, naninindigan ngayon si Cornelio para sa halalan. May balita din tungkol sa isang lihim na grupo. Itigil ang krimen, ay umatake sa mga tiwaling tao, at maraming tao ang sumusuporta sa kanila. Sa gabi ang matandang nagligtas kay Mappy bilang katat sa kanya. Nagtatanong siya tungkol sa pagkahulog at kung paano siya nakaligtas. Pero hindi lang alam ni Mappy. Sinasabi lang niya na baka himala lang. But deep inside alam niyang hindi yon. Guro mula kanina, binibisita ng isa sa mga tagapag-alaga. It turns out Versailles ay isa sa kanila. Ngunit dahil sa ilang kadahilanan, pinalayas siya. Hiniling sa kanya ng tagapag-alaga na sanayin si Mappy. Kung matagumpay niyang natapos ang gawain ito, tatanggapin siya pabalik sa Guardian Circle. Keith Feather ay nagsasabi ng pamimilit. Immature pa ang mafia na yon. At hindi pa alam ang tunay niyang kapangyarihan. Sa istasyon ng balita, nais ng mga mamamahayag na mag-cover ng karagdagang impormasyon tungkol sa Cornelio. Nakatanggap sila ng tawag mula sa isang babaeng nagngangalang Krista. Sino ang gumagawa ng sting operations? Siya. Tanong sa kanila na gusto niyang i-cover ang balita ni Cornelio. At ipinangako sa kanila na makukuha niya ang pinakamakatas na impormasyon. Gayon, sinusubukang gawin ng parehong. At lahat sila ay hindi pinapansin ng Cornelio. Kaya sinundan siya ni Krista sa itaas na palapag. Bigla, huminto ang oras para sa Cornelio. At siya ay makontak ng kadiliman. Sinasabi nito sa kanya na kailangan niyang lumakas. Dahil malamang naatakihin siya. Nakikita ni Krista ang pagkakataong ito. At nag-click sa ilang mga larawan niya. Sa nagyayelong estado na ito. Gayunpaman, nakikita niya ito at kahit papaano ay nakatakas siya. Nagalit si Cornelio at nagtanong. Bilang tinulungan, Paulina upang mahuli ang reporter sa lalong madaling panahon. Sa susunod na araw, inatake si Mappy ng lalaki ni Cornelio. At madali niyang kinontra ang mga ito. It has some kind of energy na bumabagsak sa kanya. Pero ngayon, siya ay natagpuan, and he has no option kundi harapin si Cornelio. Dumating siya sa Moscow City at nakilala si Evakin. Evakin pagkatapos ay nagpapakita sa clip, kung saan sinubukan ni Cornelio ang prototype na armas sa isang lugar. Ang resulta ng sandata ay nagwawasak, at kung ibinenta niya ang sandata na ito sa ibang bansa, ito ay maaaring maging problema. Pagkatapos ay ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang ex-girlfriend na si Paulina, na ngayon ay pinuno ng Cornelio Security. After everything dumating si Mappy sa isang gas station, kung saan niya nakikita si Krista. Nararamdaman niya siya, mukhang isang tao mula sa kanyang mga panghitain. Nakita niyang inaatake siya ng mga tauhan ni Cornelio, at agad siyang pumunta para tulungan siya. Binababa niya sila, dinala si Krista sa kanyang sasakyan at lumabas ng napakagandang exit. Yung isa may mga pagsabog at lahat, papasok na ang habulan ng sasakyan. Pinagmamasdan ni Versailles ng lahat ng pagkilos na ito sa pamamagitan ng kanyang sasakyan. Karaniwang sinusuri niya ang kanyang kapangyarihan. Inaakit ni Mappy ang mga umaatake sa isang abandonadong lugar ng kalsada. Sa tingin nila ay sumuko na siya, ngunit niloloko niya sila ng mga higanteng speedbreaker. At sinisira sila, nakita ni Krista ang lahat ng aksyon na ito at namangha siya. Nakuha ni Cornelio ang balita mula kay Paulina, na nakatakas ang dalaga, pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang balita na buhay si Mappy. Ang suspect nakikita sa likod ng rescue na ito, inutusan niya itong sirain siya sa kanyang partner Evakin. Sa kabila, tanong ni Krista na iniligtas siya ni Mappy. Ipinaliwanag niya na siya ay mukhang isang tao mula sa kanyang mga panaginip. At parang gusto niyang iligtas siya, pagkatapos ay ibinaba siya nito sa kanyang studio apartment, kung saan niya siya iniimbitahan. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng mga kaso na ginagawa niya. Sinabi sa kanya ni Krista ang kanyang nakita, nang mag-click siya ng mga larawan ng Cornelio. Parang itim na ugat, ngunit hindi ito nakuhanan ng kanyang kamera sa ilang kadahilanan. Samantala, si Evakin ay inaatake ni Paulina ng kakaibang baril, at nauwi sa isang car accident. Habang nagpapahinga sa hotel niya, nakatanggap si Mappy ng tawag mula kay Paulina na humihingi ng tulong. Habang papasok siya sa kanyang sasakyan ay nakasalubong niya si Gorshin. Ipinaliwanag niya kay Mappy na kaibigan niya ito, at may ilang mahalagang negosyong pag-uusapan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ang nagpapatakbo ng organisasyon. Itigil ang krimen, at kilala niya ang tao mula sa kanyang mga panaginip. Gumalaw at umalis ngunit sinasabi sa kanya na muli niya itong makikilala. Pagdating ni Mappy sa Christie Studio, pagpapalo niya sa kanya na may nagnakaw ng mga larawan ng Cornelio. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na umalis sa lugar na ito. Dahil hindi naligtas na manatili dito, malinaw na nagsisimula ng magkagusto sa kanya si Mappy. Sa pag-alis niya, busy na pinagmamasdan siya ni Pauline at nagseselos. Habang nagmamaneho, nakuha muli ni Mappy ang pananaw ng mga tagapag-alaga, and they informed him na kailangan niya. Bilasin mo, naguguluhan siya dahil hindi niya maintindihan ang kahulugan ng kasama niya ang mga pangarap. Dinala niya si Krista sa isang hotel.
kung saan sila nagtatapos sa pagbabahagi ng ilang magandang oras. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang superior. Sinasabi sa kanya na si Eva Ken ay patay na, at kailangan niyang ibagsak si Carlillo bago pa huli ang lahat. Muli naming nakita na naghihintay si Paulina sa kanyang sasakyan, at kumanta ng Moby palabas ng hotel. Samantala, muling nakontak si Carlillo ng kadiliman, and it informs him na hindi pa pinapatay ni Paulina si Moby. Agad siyang nagpatawag ng meeting kasama ang kanyang mga kasama, at ipaalam sa kanila ang tungkol kay Moby. Kailangan niyang alagaan sa lalong madaling panahon. Kung hindi ay hahabulin niya ang lahat, sa kabila, bumisita ang bahagi sa isang stop crime group, at ipinapakita sa kanila ang mga clip ng Moby fighting. Kahit nag-aaway sila, ang mga instruktor ay humanga sa kakayahan ni Moby sa pakikipaglaban, at sinasabi niya ang bahagi, na hindi niya kailangan ng anumang pisikal na pagsasanay. Moby disguises kanyang sarili bilang isang pulis at huminto. Isa sa kotse ng partner ni Cornelio, pananakot sa kanya, at kinuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang mga storage unit, at lahat ng padala nila, matisnik sa isang bodega, at nagsimulang kumuha ng mga bantay isa-isa. Gayunpaman hindi siya nag-iisa, Gash at kasama rin siya sa laban na ito. Sabay silang nagsimulang magtanggal ng mga bantay. Moby sa kanyang mga kamao at bahagi sa kanyang kapangyarihan. Samantala si Cornelio ay natutulog. Nakontak siya ng kadiliman, at binabalaan siya na huwag nang maghintay pa. Ang kadiliman ay modus. Automate Cornelio ang daluyan nito at pumunta sa ating mundo. Talaga, gustong sakupin ng kadiliman ng mundo ng mga tao. Susunod na araw, Gersayon at Moby pumunta sa istasyon ng balita. And Gersayon Hans isa sa mga editor. Ang mga ulat ng ilegal na baril at armas. Paggalugan. Habang pabalik, Moby kahit papaano ay naanad sa ibang dimensyon. Naguguluhan siya, at sino subukang tanungin kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Ipinalam sa kanya yon ng isa sa mga tagapag-alaga. Itinakda niya ang babae na gabayan siya, at ngayon siya ay dinukot. Nalaman ni Moby na ito ay walang iba kundi si Krista. Mabilis siyang tumakbo papunta sa hotel niya, at nalaman na hindi siya nakakagulat doon. Sa kabilang banda, balita ng iligal na transportasyon ng mga armas. Kumakalat sa buong lungsod. Pumunta si Moby sa bahay ni Paulina at inarap siya. Nagtatanong siya tungkol kay Krista pero wala siyang sinasabi. Malinaw sa mga reaksyon na siya pa rin. Nararamdaman para kay Moby. She tells him na mas malakas si Carlillo kaysa sa kanya. At isang himala lamang ang makapagliligtas sa kanya kung mag-aaway sila. Nakita siya ni Carlillo na naglalakad palabas ng bahay ni Paulina. And orders his bodyguard na kailangan niya silang dalawa. Then Moby pagkatapos ay pumunta upang matugunan ng bahagi. At hinihiling sa kanya na palakasin siya. Dinadala siya ng bahagi sa isang underground tunnel system. At doon, nakarating sila sa isang sinaunang templo. Ang templong ito ay itinayo ng mga tagapag-alaga upang gisingin ng mga mandirigma, subconscious isip, coercion. Pagkatapos ay sasabihin sa kanya na siya ay pisikal na napakalakas. Ang kailangan lang niya ay maunawaan ang kanyang kapangyarihan ng liwanag. Habang dumadaan si Moby sa isang kakaibang portal, ang kanyang isip ay pinapakain ng lahat ng uri ng kaalaman. Ng mundong ito, nagising siya at tinanong si Korshat kung ano ang nakita niya. Sinasabi niya sa kanya na ang kanyang tulay sa kanyang subconscious mind. Ngayon ay naitatag na, and he can also use powers like him. Gayunpaman, may isang bagay lamang. Kailangan matuklasan ni Moby ang kanyang kapangyarihan sa kanyang sarili, dahil ito ay espesyal sa bawat individual. Moby sa wakas ay nagtiwala sa kanya, at humihingi ng tulong sa mga grupo ng pagtigil sa krimen. Gumawa sila ng plano na salakayin si Cornelio ng buong lakas, guro, at bumuo ng kanyang grupo, na sila ay pupunta para sa isang all-out attack. Samantala, Cornelio, bilang isang emergency, makikipagkita sa kanyang mga kasama, at sinasabi sa kanila yon, kailangan nilang makipagrelasyon, kasama ang ibang bansa, kasi, ang ibang mga bansa ay magbibigay ng kahit ano para sa gayong sandata. Nagpa-party siya, kung saan nag-iimbita siya ng mga bisita mula sa buong mundo. Pagpapakilala niya, at pagkatapos ay pinapakita sa lahat ang kapangyarihan ng kanilang sandata. Moby sneaks sa lokasyon, at naglalagay ng mga bomba sa pasukan. Gumagawa siya ng isang dashing entry, at inilabas lahat ng security guard. Naabutan siya ni Paulina at sinubukang magsalita. Gayunpaman, sinasamantala at inaatake siya ng parehong security guard. Pagkatapos ay sinimulan niyang saktan si Paulina. But Moby no veins at inilabas siya. Paulina sa kanyang huling hininga, so sorry sa kanya, and confesses na hindi siya tumitigil sa pagmamahal sa kanya. Nagsisimulang pumasok ang mga miyembro ng stop crime sa party area. Sila ay darating na may buong puwersa, like choppers at lahat. Pumuslit si Goshen sa isang selda, kung saan nakakulong si Cristo at tinutulungan siyang makatakas. Mula doon, nalaman ni Carillo ang tungkol sa mga pag-atake, at pumunta sa isang bakanteng silid upang makita ang mga umatake. Gayunpaman dumating si Moby upang harapin siya. Binibigyan siya ni Carillo ng pagkakataong tumakas, ngunit ginawa ang Moby. Up bilang akin ngayon. Bigla, ang mga ugat ng Porelos ay nagsisimulang magbago ng mga kulay, at ang dilim ay lumabas mula sa kanya. Inaatake nito ang mga chopper at ibinaba ang mga ito. Ang buong silid ay napupuno ng mga ugat ng kadiliman. Nagsisimula itong umatake kay Moby. Sinusubukan niyang sirain ng mga ito ngunit nalulula siya. Bigla, nahuhuli siya, at habang ang mga ugat ay malapit nang umatake sa kanya, dumating si Gersayon para iligtas siya. Ngunit ang kapangyarihan ng kadiliman ay labis din para sa kanya. Siya ay nasaksak ng mga ugat, at nauwi sa pagkawala ng kanyang buhay. Nabigla ito kay Moby, at dinadala niya ang kanyang panloob na enerhiya, at nagsimulang basagin ang mga ugat. Habang maraming bagay ang nagsisimulang umatake sa kanya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihagis ang kalasan sa paligid. Inaatake pa ang nilalang gamit ang kanyang lakas, ay magaan, dinaig ng enerhiya ang kadiliman at ito ay nawasak. Habang pinubuksan niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang dimensyon. Binati siya ng tagapag-alaga at ipinaliwanag sa kanya, ngunit siya na ngayon ang mandirigma ng liwanag. Siya ang kapangyarihang sirain ng anumang anyo ng kadiliman. Sa pagbabalik niya sa totoong mundo, siya ay kristal na tinatawag ang kanyang pangalan. Tumungo siya sa isang direksyon at sa wakas ay muling nakasama siya.